Sabi po dito mga kababayan, just in, inirekomenda ng National Bureau of Investigation NBI ang paghahain ng criminal charge laban kina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, ako Bicol Representative Saldico at dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Kongresista Mitch Kahayon at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara kaugnay ng kontrobersyal na flood control project. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, ang mga kasong indirect bribery at malversation of public funds ang inirekomenda laban sa mga nabanggit. Kasunod dito ng naging pakikipag-ugnayan ng Department of Justice, DOJ, NBI at Anti-Money Laundering Council or etong AMLAC or etong AMLC kay Alcantara. Inaasahang maglalabas din ng AMLC ng freeze order laban sa mga asset ng mga sangkot na opisyal. Kasi nga mga kababayan, bakit ba? Ito kung mapapansin ninyo, ito po mga sangkot na ito kinakasuhan na. Medyo mabilis yung proseso na nangyayari ngayon dahil nga nakatingin at nakatutok na po ang taong bayan dito po mga kababayan sa nangyayaring issue ngayon dito sa ating bansa. So ngayon kung titingnan nyo, ang isa pang dahilan dyan, talagang ang Pangulo po galit na sa paglobo ng kickback ng mga opisyal. Kasi nga kung babasahin po natin, ito nakita nating balita, galing po dito sa Brigada Manila, sabi po dito mga kababayan, ito daw. Pangulong Marcos galit sa paglobo ng kickback ng mga opisyal. Itinuturo ng Malacanang ang pagiging ganid at walang kabusugan ng ilang opisyal ng mga gobyerno bilang dahilan kung bakit lumobo umano ang porsyento ng kickback na hinihingi ng ilang kongresista mula sa mga kontratista sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pagdinig ng Senado, sinabi ng kontraktor na si Curly Discaya na umabot sa 25 hanggang 30% ang hinihingi ngayong kumpara sa 10% noong panahon daw ni dating Pangulong Noynoy Aquino at 12 hanggang 12% hanggang 15% sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na nakikita ngayon kung gaano naging mapang-abuso ang ilang individual na kasabwat ang ilang public official. Sabi pa dito, hindi rin umano dapat ipagmalaki ang laki ng kinulektang komisyon mula sa mga proyekto ng gobyerno. Muling iginiit ng Malacanang na galit na ang Pangulo sa ganitong sistema. Kaya't siya mismo ang nagpasimula ng investigasyon upang matigil ang pang-aabuso at masigurong mananagot ang lahat ng sangkot. Layunin ng investigasyon na tapusin ang ganitong uri ng kalakaran at tiyakin na hindi na ito mauulit sa pamahalaan. Yan yung sabi dyan mga kababayan. Kasi nga, aminin man natin or hindi, ang presidente ang unang nagbukas at nagpasimula ng pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control. At ngayon kung makikita ninyo, napakabilis po ng ginagawang trabaho ng ICI. Kasi nga, gusto mga kababayan ng presidente na may managot po dito bago siya bumaba sa kanyang termino, bago matapos ang kanyang termino mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, nakakapanghinayang lang kasi 3 taon na lang ang nalalabi ni PBBM bilang presidente ng Pilipinas. Kaya nga kung pipwede lang sana na magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon mga kababayan, maisulong sana yung charter change, di kahit papaano mga kababayan, mas magiging maganda ang takbo ng ating bansa at mawawala yung sistema ng korupsyon. Kasi nga, mawawala na mga kababayan yung mga ganid dyan at mapapapanagot din etong mga katulad ni na Senator Joel Villanueva at yung mga iba pa na nasasangkot mga kababayan sa mga anomalya na nangyayari dito po sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, kung mapapansin po ninyo maliwanag, nagalit na ang presidente dito po sa nangyayari na korupsyon at pangit na sistema pagdating sa paglalatag ng budget sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Dahil nga kinikickback ng ng ibang politikong mapang-abuso yung pera ng mamamayang Pilipino. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo dyan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa topic na yan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan, ayon daw po kay Senator Lacson, eto daw pong si Bunoan mga kababayan, kung hindi kasabwat, incompetent
Ibig sabihin, mahinang sekretary. So ito, i-play po natin. Wala raw alam si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ghost at substandard ang lahat ng proyekto sa 1st District ng Bulacan. Para kay Senador Panfilo Lacson, dalawa lang ang ibig sabihin nito. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. To say na hindi niya namomonitor, dalawa lang implication. It's either kasabot ka or incompetent ka. May duda si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Napaamin kasi si Bonoan na hindi niya alam ang mga nangyayaring kamalian sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office mula 2019. Yan matapos ibunyag ng dating engineer nito na si Bryce Hernandez na lahat ay substandard sa mga proyekto nila para mabigyan daan ang 25 to 30% na kickback sa mga mambabatas o proponent. Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. Kapag namumuno sa Kita niya mga kababayan, ibig sabihin incompetensya. Incompetensya, kung hindi siya incompetent, edi kasabwat siya dyan. Imposible naman na wala siyang alam. Hindi niya alam yung ginagawang katarantaduhan ng kanyang mga nasasakupan, mga kababayan. Di ba maliwanag naman dito na ito pong si Secretary Bonoan, kung hindi siya incompetent, edi kasabwat siya dyan. ahensya, dapat marunong daw mag-monitor ng shenanigans si Bonoan. Imposible naman ngayon lang nangyayari. Ngayon lang nabuko yan, pero matagal na nangyayari. Ni-name drop din ni Lacson ang anak ni Bonoan na treasurer ng MBB Global Properties. Tied ang kumpanya sa Global Crete Builders na nakakuha ng higit 2 billion worth of DPWH contracts mula. Ito yung sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan na binash pa nga tayo kasi sinabihan tayo na fake news daw. Maliwanag naman daw na yung anak ni Bonoan, yung may kaugnayan doon sa isang construction company. Maliwanag nga po na sinasabi mga kababayan na kapag ka ikaw ay opisyalis ng gobyerno, like secretary ka ng DPWH, bawal makasungkit ng kahit na anong proyekto yung mga kamag-anak mo. So eto nga mga kababayan yung pinupunto natin. Yung anak daw di umano ni Secretary Bonoan ay konektado sa isang construction company na nakakuha o construction firm na nakasungkit ng proyekto ng gobyerno. Di ba bawal yan? Lalo na at sekretary ng DPWH, eto pong si Secretary Bonoan, tapos anak niya may kaugnayan sa construction company. 2018 hanggang 2024. Itinanggi ni Bonoan ang involvement ng anak niya rito. Sa ngayon, wala pa naman daw criminal liabilities si Bonoan, ayon kay Lacson. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po ninyo, maliwanag naman yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson na kung hindi daw etong si Bonoan mga kababayan, incompetent, di baka daw kasabwat. O baka kasabwat mga kababayan dito sa anomalya na nangyayari sa DPWH. So ngayon kung titingnan din po natin, maliwanag din naman na yung mga tumatanggap ng kickback o pera na galing po sa mga proyekto ng gobyerno na katulad po nitong si Congressman Elizalde yung mga bilyon-bilyong asset niya, ipinapipris na po mga kababayan. Hiniling na i-freeze mga kababayan yung mga ari-arian nito pong si Congressman Elizalde. So ito, pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po sa UNTV News and Rescue. Sabi po dito, bilyong pisong halaga ng asset ni Kong Saldico at ng mga DPWH official hiniling na i-freeze na mga kababayan. I've already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. Tama!
At kasama na po ito doon. Ipresenta kanina ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Tison ang ulat mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP patungkol sa umano'y air assets na iniuugnay kay ako Bicol Party List Representative Saldico. Kabilang na rito ang dalawang Augusta Westland AW1398 helicopter na nagkakalaga ng $16 million ang kada isang unit, isang Gulfstream 350 na eroplano na may halagang $36 million, dalawang So mga kababayan, nagtataka ako dito kay Congressman Elizalde ko, bakit nangungulekta ito ng mga sasakyang panghimpapawid? Bakit? Dahil alam ba niya mga kababayan na kapag na-booking sila sa pangungurakot ng pera ng mamamayang Pilipino, magagamit niya ito na pantakas. Ano po dito sa Pilipinas? Maliwanag nga mga kababayan, unang-una, na etong si Congressman Saldico, hindi naman ito lalaban ng gera. Nakakapagtaka dito, bakit nangungulekta ito ng napakaraming sasakyang panghimpapawid? Bell 407 helicopter na tig $3 million at Bell 206 B3 helicopter na aabot naman sa $650,000. Batay sa dokumento mula sa CAAP, Grabe, pagmamay-ari ito ng Misibis Aviation and Development Corporation kung saan co-chairman umano ang kongresista. Meron ding air asset ang Hightone Construction Development Corporation na kinabibilangan ng Cessna 4148 Chancellor aircraft na may halagang aabot sa $700,000. Augusta A109E helicopter na may presyong $6.9 million at PA-31-350 Chieftain aircraft na may halagang $340,000. Ipinakita rin kanina ni Secretary Dizon ang $2 million worth na Bell 505 helicopter na pagmamayari naman ng QM Builder na isa sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung susumahin, aabot ang halaga ng mga air assets sa $84.5 million o katumbas ng nasa halos 5 bilyong piso. At bilang tugon sa panawagan ng Pangulo na panagutin ang mga sangkot sa anomalya, hihilingin ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga naturang air assets. Tama, at bawiin ng gobyerno yung mga ari-arian niya ni Congressman Elizalde ko, kasi unang-una, pera naman po di umano ng taong bayan yung ginamit dyan. Lalo na at may mga nagpapatunay na kumikikback siya ng napakalaki, mali-maletang pera yung nakukuha nito pong si Congressman Elizalde ko. So ngayon, ang dapat na gawin dyan talaga, bawiin ng gobyerno lahat ng ari-arian mga kababayan nitong mga kasangkot na ito sa maanumalyang flood control. Hindi lang dapat dito sa isang kongresista na ito, kung hindi dapat, pati yung mga senator na nasasangkot na mapapatunayang sangkot talaga, dapat bawiin din lahat ng ari-arian noon. Maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito Yan. sa mga habulin nating mga assets ng mga makakasuhan dito sa mga iba't ibang kasong ito. At hindi po kami titigil hanggang di mabawi ang pera ng taong bayan. Yun po ang direktiba ng Pangulo at tuloy-tuloy po namin gagawin ito. So umpisa pa lang po ito, we will be announcing future moves and the actions on the part of DPWH in coordination with the ICI, with the DOJ, with the AMLC. So tuloy-tuloy po natin gagawin to in the coming weeks. Samantala, inilabas din ng kalihim ang ulat ng Land Transportation Office at tungkol naman sa mga luxury vehicle na pagmamayari ng nasa 26 na individual na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga ito sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer JP Mendoza. Sa mga kontraktor naman ay ang mag-asawang Pacifico at Cesara Discaya na may-ari ng St. Timothy Construction at Mark Arevalo na may-ari ng Wawaw Builders. Nagre-request na rin tayo ng freezing. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Bukod sa AMLAC, ipapasa rin ng DPWH sa Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI ang ulat hinggil sa nadiskubring mga ari-arian. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan, maliwanag mga kababayan na kung sakaling i-dispose nitong nina Congressman Elizalde ko yung kanilang mga sasakyang panghimpapawid, ibenta nila, yung kanilang mga luxury cars, ibenta nila, walang bibili niyan. Kasi kung ikaw, eto para sa mga kababayan Pilipino po natin, kung kayo ay mayaman na nagbabalak na bilhin, eto po mga sasakyan na ito, katulad dito mga helicopter ni Congressman Elizalde ko, wag na po kayo magtangka. Kasi kahit po kayo ay walang kinalaman, madadamay din po kayo
sa problemang kinakaharap nito po mga nasasangkot na ito. So ngayon mga kababayan, ang isa pa po dyan, since nabalitaan po natin na nakapres na o ipinapipres na yung mga ari-arian nito mga sangkot sa maanuwalyang flood control at mga kickback, maliwanag din na ito pong si Congressman Elizalde ko daw, nag-co-bound umano for Spain mga kababayan from Dubai. Ibig sabihin, lumipat ng iba pang bansa, ito pong si Congressman Elizalde ko. Kasi nga may kumakalat na balita na nag-house hunting na daw po ito. Ibig sabihin, naghahanap ng bahay na matitirhan doon po sa Spain. At naghahanap ng bahay na mapapagtaguan. So ngayon ito, i-play po natin. Where in the world is Saldi ko? Matapos magpaalam para magpagamot umano sa Amerika, sa Spain daw ang bagong destinasyon ng kongresista. Handa raw si Ko na sagutin ang pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal. Ang tanong, uuwi naman kaya siya? Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Wala, tingin ko hindi na uuwi yan. Magtatago na yan. Nananawagan na nga yung anak eh. Di ba nananawagan na nga yung anak niya na umuwi ng Pilipinas at harapin yung mga matitinding aligasyon na ibinabato sa kanyang tatay. Ang problema, ang tanong, uuwi ba ng Pilipinas itong si Congressman Elizalde ko? Haharapin niya ba yung mga matitinding aligasyon na ibinabato po laban sa kanya? 4 na araw na lang mula ngayon ang natitirang palugit para bumalik ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko. 10 araw ang binigay ni House Speaker Bogie D kay Congressman Ko para umuwi at sagutin ang pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pero tila wala raw intensyong umuwi pa si Ko. Kahit ang ilang kongresista naniniwalang hindi na siya babalik dahil sa kung saan-saan na raw siya nagpapalipat-lipat ng lugar. Sa eksklusibong panayam ng Abante Radio, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na kahit si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw nakumbinsing mapauwi si Ko. Kaya dahil dito, nagpasya raw si Romualdez na mag-resign bilang House Speaker. Kaya ilang beses na rin nagpaparinig si former Speaker. He was saying that maybe if he resigns, kasi nga hindi niya mapapauwi si Zaldi eh. Dahil hindi niya mapapauwi, he was saying like maybe I just need to take command responsibility kasi it happened, though it happened in the 19th Congress. Kung hindi kinaya ng kapangyarihan ni Romualdez na pauwiin si Ko, ang tanong, ano o sino ang makapagpapabalik sa kanya? Unang napaulat na nasa Amerika si Ko para sa isang medical procedure. Pero base sa flight records na edi kung hindi uuwi si Congressman Elizalde ko, mga kababayan, magaling pa i-take over na lang ng gobyerno lahat ng mga ari-arian niya dito, lahat ng naipundar niya, lahat ng meron siya sa Pilipinas, mapapera man o mapa-asset man, lahat kunin na lang ng gobyerno yan. In the same time, habulin na lamang itong si Congressman Elizalde ko. Ganun lang kasimple. eksklusibong nakalap ng politico.com.ph, 8:05 ng umaga kanina, umalis ng Dubai si Ko patungong Madrid, Spain. Inaasahan ang kanyang pagdating doon ng 7:20 ng gabi, oras sa Pilipinas. Nakakuha din ng kopya ang politiko ng visit pass ni Ko mula sa Singapore Immigration at Checkpoint Authority na magpapatunay ng kanyang pagpasok sa bansa. Sa mga dokumento, inisyuhan si Ko ng Singapore ng 30 araw na visit pass noong September 16, natatagal ng hanggang October 16. Sa travel records din ni Ko mula sa Customs, Border at Protection ng Amerika, lumalabas na nagtungo si Ko sa New York noong August 26 at umalis noong September 13. Naghain na ng reklamo sa House Committee on Ethics si Navotas Representative Toby Tiangco laban kay Ko. Nireklamo siya ng betrayal of public trust dahil sa issue ng umano'y. Alam niyo mga kababayan, pag nag-proceed na yung ikakaso sa kanilang Flander case, in the same time yung mga malversation, maliwanag mga kababayan na mai-issuehan po ito kung hindi ito makaka-attend sa mga sabina na iaano po sa kanya ng hukuman, matik na mai-issuehan po ito ng warrant of arrest. At kapag na-issuehan niya ng warrant of arrest, pwede namang habulin yan ng Interpol mga kababayan. Ito pong si Congressman Elizalde ko, wala pa rin siyang kawala. Ano po, kasi alam naman po natin na sa gobyerno ni PBBM, hindi makakawala yung mga yan. Mauhuli po
yang mga yan. Kaya nga kung ako kay Congressman Elizalde ko, much better, umuwi na lang siya ng Pilipinas, harapin niya yung mga aligasyon laban po sa kanya. Kasi sa panahong ito ngayon, walang silbi yung pananahimik niya. Lalo na at matitindi yung mga aligasyon at ebidensya na nag-uugnay po sa kanya. Kaya nga mas maganda, harapin na lamang niya to. Pagsisingit niya ng pondo sa budget at ang umano'y paglabag ni Ko sa ilang House rules bilang dating chairman ng House Committee on Appropriations. Sa mensaheng inilabas ni Ko, sinabi niyang walang katotohanan ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at sa tamang lugar. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. So yan, maliwanag mga kababayan na sinasabi dito ni Congressman Gary na kaya daw nagbitaw sa pwesto itong si Romualdez mga kababayan, dahil daw hindi makumbinse itong si Congressman Elizalde ko na mapabalik ng Pilipinas. Kayo mga kababayan, kung kayo po ay naniniwala dyan, nasa sa inyo na po yun. Pero para sa akin kasi mga kababayan, in my personal opinion, kaya bumaba sa pwesto itong si Congressman, itong si House Speaker Martin Romualdez kasi nasabit din po siya sa issue po na ito at matindi po yung mga aligasyon din po laban po sa kanya. So much better mga kababayan. At saka ang tingin ko din dito, in my personal opinion, haharapin niya itong mga aligasyon na ito laban po sa kanya. So mas maganda naman po yung kaysa takbuhan niya na katulad ng ginagawa nitong si Congressman Elizalde ko. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Bukod po sa pag-freeze ng ari-arian, nito pong si Congressman Elizalde ko, or itong pagpapapreeze ng kanya mga ari-arian, mga asset, ngayon, ito pong si Congressman Elizalde ko ay nagpunta na daw po ng Paris na umalis na ng Dubai, and then dumiretso na po siya mga kababayan, ng Spain mga kababayan, and then doon, may mga balita na lumalabas na nag-house tour. Ito pong nag-house hunting, ito pong si Congressman Elizalde ko. So siguro naghahanap to siya ng matataguan po niya. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa topic na yan.